Hi guys, so pag-uusapan natin itong TT Farm sa video na to. Tama po kayo dyan guys, hindi ako nagkamali ng pagbanggit. Kung makikita nyo dito sa URL, yan po talaga yung pangalan ng farming game na to. At kahit na promotional video ito guys, magiging transparent pa rin tayo dito para alam nung mga bagong nanonood sa atin yung risk when it comes to playing a play-to-earn game na ganitong klaseng model. At sa ngayon guys, nakikita ko na maraming nagsishare sa Facebook about dito sa farming game na to. At syempre maraming nafo-FOMO kapag na-share nila sa Facebook kasi pinapakita nila yung mga kitaan. Kaya naman nung nag-reach out yung team ng TT Farm sa akin at medyo okay naman yung bayad nila, kaya naman grinab ko itong opportunity na to para i-review itong game na to ng honest review. Pero pumayag naman sila dyan na honest review lang tayo. So guys, sinasabi ko sa inyo, risky itong game na to. Sa mga gusto namang mag-invest pa rin kahit risky yung game, only spend what you can afford to lose. And syempre, do your own research pa rin. Alam nyo dapat kung kailan kayo mag-out kasi itong game na to guys ay bigla-bigla na lang itong mawawala. Kaya mahalaga kung meron kayong exit plan dito sa game. So kung makikita nyo dito guys, itong account na to pinahiram lang nila sa akin to at marami ng mga tanim dyan para ipakita ko sa inyo kung paano yung mechanics. Yung totoong account ko guys ay nandito. So ito yung totoong account ko and may napindot tayo. Ayun, kulang-kulang sila ng spelling. So hindi masyadong maganda yung pagkakagawa nitong website na to. Syempre hindi nila paghihirapan yan kung short term lang yung balak nila dito sa game. At ito naman guys yung QR code ko kung gusto nyong mag-register gamit itong invitation link ko. So yan, since wala talaga akong balak gumastos dito kaya sinabi ko na pahiraman na lang nila ako ng account. Kaya naman ito, meron tayong account dito para may pakita ko sa inyo yung mechanics ng game. So, paano nga ba tayo mag-earn dito? Number 1 na gagawin nyo guys, syempre magdi-deposit kayo ng pera dito, pambili nyo ng mga seeds at yung mga kung ano-anong tinatanim dito guys. So, i-click nyo lang itong plus sign, i-click nyo yung amount, kunyari $13, tapos click nyo yung scan code. And ito na yung code na i-scan nyo gamit yung Binance nyo or ikakopy nyo to. Copy success, sabi nyo dyan, gagamit naman kayo dito ng Tron wallet or pwede din yung Binance. Copy nyo lang to and then paste nyo dun sa Binance wallet nyo. So balik ulit tayo dito sa farm. May mga nakalock tayo na farm lot. So para ma-unlock yan, i-click nyo lang siya and then spend $1. So click natin yung sure, tignan natin. Yun, naging successful siya. Para naman matamnan natin to ng seeds, i-click natin yan. And i-click natin itong bag natin. Tapos kung ano yung gusto nating i-plant dyan. So ipaplant natin itong potato. Natin yung potato. Ayun na siya guys. Tumubo na siya kaagad. Kung ilang minutes na pwedeng i-harvest itong potato natin. Meron dyang 9 minutes and 32 seconds para ma-harvest yan. Ayun, nadagdagan yung dollar natin, naging 183 na guys. Hindi ko alam kung paano or bakit. Clinic ko lang itong kamay dito. So magpa-plant ulit tayo dito sa isang nakalock. $1 lang ulit yung bayad. Sobrang mura pala ng pag-unlock dyan sa mga yan. So madali lang nating ma-unlock lahat ng plots natin na yan. Click ulit natin yan and punta tayo sa bag. I-click naman natin ngayon itong carrot. So yun, nagplant na yung carrot yun guys. Tumutubo na siya. 2 minutes and 54 seconds lang naman ito. So parang 3 minutes lang. At pwede na natin siyang i-harvest agad. Yung tanong dito kung magkano yung presyo kapag pipilin natin yung mga yon. Katulad nitong tomato, potato. So titignan natin ngayon dito sa farm lot ko kung magkano. Click natin itong store. So meron din tayong store dito guys. Yan, store. Click natin yung store na yan. Pupunta tayo dito sa page na to. So ang price pala nitong carrot guys ay $11. At andito na din yung daily return niya. Medyo mabilis yung daily return nun guys, yung carrot. So $11 yung puhunan natin and makukuha natin daily $6.05. Validity niya is 2 days. So, ibig sabihin, may kikitain agad tayong halos $1 kapag natapos itong validity ng carrot na to. Kaya ang gagawin natin, maghahanap tayo ngayon ng mas malaki ang ROI. So, punta tayo dun sa pinakadulo,
15,000. Grabe, ang mahal na pala dyan. Balik tayo. So ito, $46 yung potato guys. 7 days yung validity niya. So ibig sabihin tutubo siya ng tutubo in 7 days. Tapos ang daily return niya is 7.62. So 7.62 times 7 days equals 53.34. Binili lang natin siya ng $46. So kumita tayo ng $7.34 in 7 days. Ngayon, ilan yung plots natin dito? So close muna natin to. Bilangin natin yung plots. 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, meron tayong 18 na plots dyan. What if puro potato? Kunyari lang guys, puro potato yung ipaplant natin dyan sa 18 na plot natin. So, times 18 natin yan equals $132.12 yung kikitain natin in 7 days. So, magkano nga yan in peso? Times natin. So, hindi ko pa alam kung magkano yung conversion ngayon. So, USD to PHP. Tignan natin kung magkano. 56 guys. Times 56 equals. So, meron tayong 7,398.72 in 7 days kapag yung potato yung tinanim natin. Okay na din yun guys. Ang tanong naman kung aabot ba ng 7 days itong game na to? Yun ang hindi natin alam. So, kailangan nating mabawi kaagad yung puhunan natin bago pa mawala itong game na to. Since bago pa lang itong game na to, sa palagay ko magtatagal naman siya ng medyo matagal-tagal sa 7 days. So, ito na guys, okay na yung carrots natin. Pwede na nating i-harvest ito. Tingnan natin kung madadagdagan ito. Kung nagdagdag dyan, ibig sabihin successful yung pag-harvest natin. Harvest na natin siya. Yun! Successful nga. 6.05 yung nakuha natin. Tapos, magtutuloy-tuloy pa rin itong pag-harvest natin ng carrots na to guys in 2 days. So, once per day lang tayong pwedeng mag-harvest. Kasi makikita nyo dyan, carrot have already harvested today. So, kung makikita nyo naman dito guys, may removal din sila dito. Katulad nito, pwede na nating i-eradicate itong watermelon. Kaya ang gagawin natin, i-click natin yan and then click yung remove. Ayan, sure. Okay, tapos kapag pupunta tayo dito sa warehouse guys, meron tayong makikita ditong dog food, bird seed, water, herbicide, tsaka insecticide. So meron din pala tayong pagkakagastusan. Ibig sabihin ng mga to guys ay hindi 100% na makakakuha tayo ng 7,000 in 7 days. Kasi what if nasira yung mga plant? Kailangan natin ng insecticide. At syempre meron ding presyo yan. Bibilin din natin yung insecticide guys dito. Oh, ayan, makikita nyo naman dyan. Pero mura lang siya, $0.05 lang siya. Water, mura lang din. So, kailangan din nating diligan. Siyempre, may water dyan. Yung tip ko lang sa inyo guys, magplant lang kayo ng mga crops na hindi masyadong mahal, katulad nito. Tapos, hindi masyadong matagal yung validity. Kasi baka abutan tayo ngayon ng close nitong game na to. So, mas safe ito. Yung potato, yung pinaka-safe talaga na nakita ko dyan. Compared naman dito sa sobrang mamahal na. Yan, 45 days. Daily return is $167. Meron ditong sheep na 30 days. Daily return niya is $85.50. May duck, may pig. So, meron din silang barn dito. Check natin pala yung barn. Ito, click natin yung pasture. Ayan, so ito try natin itong cattle ngayon. Current yield 167. So tignan natin kung magkano kapag magbubukas tayo dito ng susi. So $5 yung i-spend natin. Since hindi ko naman pera ito guys, gagamitin ko na para lang mabuksan. Yan, nabuksan na. And next, lalagay natin dito yung animal. So sa ngayon may mga errors pa. Yung animal hindi natin mabuksan. So hindi muna natin siya may lalagay dito. Bag. Yan, wala tayong laman. Walang laman yung bag natin. Or bibili tayo ng animal guys para lang makita nyo. So meron tayong $183 doon. Ang bibilin nating animal ay wala kasi 367 na yung pinakamura dito. 183 lang yung pera natin. So kung makikita nyo dito guys, okay yung kitaan niya.
Yun nga lang, hindi natin alam kung hanggang kailan ito, kung magtatagal ba ito. At yun, tumubo na guys yung patatas natin. So i-click muna natin yung patatas and then harvest muna natin. Yun, meron tayong 7.62. So mag-i-stay yan ng 7 days na magbubunga everyday. At makukuha natin yung 7.62 everyday din. Sana magtuloy-tuloy yung ganito guys. Napakadaling kumita dito kung sakaling nagtuloy-tuloy. Pero based naman dun sa mga nakita natin ng mga farming games ay hindi talaga siya nagtatagal kasi masyadong malaki yung balik. Yung mga magte-take advantage dito sa farming game na to guys ay syempre yung mga bago or yung mga early investors na naman. Kasi isipin nyo guys, kung ganun kalaki yung kinikita dito, syempre malulugi at malulugi itong game na to. Kaya laging mag-ingat kung gusto nyong pumasok dito since malaki ang kitaan niya, gawa kayo ng magandang exit plan. I-review nyo kung gaano nagtatagal yung mga farming games dati katulad ng mga Lele Gold, Waterfall Farm, mga ganyan. Nagsisimatayan naman sila kagad. I-review nyo yun guys. Tapos dun kayo mag-base kung hanggang kailan tatagal itong game na to. Pero pag mas tumagal kaysa dun sa mga Lele Gold tsaka Waterfall Farm, di good. Pero mas maganda pa rin kapag nakapag-exit na kayo dun sa time frame na yon kasi mas safe yon. So meron din tayong rules dito guys. Click natin yung rules. In the game, players need to plant various crops such as corn, fruits, vegetables, etc. When planting crops, players need to wait patiently for the crops to grow and water, weed, and fertilize in a timely manner to ensure the growth rate of the crops. Crops and yields after the crops generated profits. Players can pick the crops to obtain gold coins and make money in the game. So yan yung rule niya dito. And oo nga pala, kung gusto nyo i-withdraw itong amount na to guys, click nyo lang to and then ilalagay nyo dito yung amount. In this case, $191 lang yung meron. Tapos yung password nyo ilalagay nyo dito and yung Tron address nyo dito. Kapag hindi pa kayo nakakapag-set ng password dito, pwede kayong mag-set dito. Or pag nakalimutan nyo yung password nyo, ilagay nyo lang dyan yung dating password nyo and then enter nyo yung new password dito. Kung gusto nyo i-bind yung address nyo, ilagay nyo lang dito guys. Tapos click OK, mababind na siya dito sa account na to. Katulad nung sa akin, check nyo guys. Itong account ko, click ko dyan. Tapos, sa ngayon wala pang nakabind na address. Kukunin ko ngayon yung TRC20 na address ko. So, ilalagay ko dito and then okay, successful. Tapos, pag nakabind na siya, pupunta na siya dito sa withdrawal address. Tapos, kung in-exit ko yon, i-click ko na ulit yung withdraw, andyan na siya. Hindi na siya mapapalitan kahit ipindot-pindot ko itong backspace or para makita nyo dito sa screen, ikakat ko siya. So walang cut na option kaya basta ganyan guys, hindi na yan matatanggal kapag nakabind na. Hindi ko na alam kung paano palitan yung address na yan kapag nakabind na. And meron din silang lottery dito guys, makikita nyo dyan. Yan yung mga mapapanalunan nyo pag sinwerte kayo. So try natin dun sa account nila, mag-lottery tayo kahit gastusin natin lahat tong pera nila dito guys. Yan, $2, water yung napanalunan natin, $2 ulit, water ulit. Lugi yun guys kasi 0.05 lang yung water, ginagastos natin dito is $2. So yan ulit, no, wala daw tayong nakuha, napakamalas. Dog food na sobrang mura, okay, no ulit. So laki na nang nalulugi sa atin guys, wala na naman. Yan, 0.05 ulit na water. 1:1 nga pala yung palitan dito guys. Itong nandito, itong gold nila na to, $1 yung equivalent ng isa nyan. So 1:1. So yung dog food na napanalunan natin kanina, ibibigay lang natin dito sa aso. Yun, successful. Tapos, ano nangyari? Meron ba tayong nakuhang pera dun sa aso na yun sa pagpakain natin sa kanya? Mukhang wala. So para lang din tayong nagpa-farm dito sa totoong buhay, ang ginagawa natin dito, nagpapakain ng mga aso, papakain ng baka, duck, meron tayong sheep, yung mga animals, at pwede din nating pakainin itong bird na to. Since TT Farm yung pangalan nito, pakainin natin tong bird. Click natin yung sure. Yun, successful. 7 days ulit na pwede nating pakainin yung ibon. Ayan. So, yun lang guys. Yung about dito sa video na to. Okay to guys kapag nagtagal. Kasi nakita nyo naman yung calculation natin. Magagastos lang natin sa mga fertilizer. 0.05 lang naman. At hindi ko masyadong chinek itong game na to guys. So kung may mga information ako na hindi nabanggit, kung mali yung calculation natin, kasi hindi natin na-compute ng tama yung
kung ilan yung fertilizer na kailangan, kung ilang water yung kailangan para mabuhay itong mga halaman natin dito, i-comment nyo na lang dyan sa baba guys. Ginawa ko lang naman itong video na to para mag-serve as warning dun sa mga baguhan dito sa Play to Earn game na kailangan mag-ingat kayo dito sa mga ganitong klaseng game. Kaya hindi ko masyadong sineryoso yung pag-research dito kasi alam natin kung anong mga nangyayari dito sa farming games. So yun lang guys. Bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button, click yung notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong NFT game, mga play to earn game or yung mga online na pinagkakakitaan kahit ano, mga tokens, manonotify kayo. Yun lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.